bukod dito dahil sinasabi nga na ang ating bansa ay halos mahigit 1 buwan na lamang yung stock ano. So papaano ito nakakaapekto sa pagtaas ng presyo lalo na sa katulad niyong retailer ano? Papaano kayo naapektuhan nitong pagtaas na ito at yung pagsipa nitong presyo? Totoo bang sumisipa talaga yung presyo ng supply? Papaano ba nangyayari para maintindihan ng ating mga kababayan? Ang ating po supply ay sumisipa dahil tayo po sumusunod sa world price, sa world market. Once po na sumipa ang presyo sa world market, sisipat po dito sa Pilipinas. Hindi po kasi pwede natin katuwiran sa malalaking oil company na stock naman nyo yan, bakit yung tinataas? Paano kung ibalik sa atin ng world company, ng mga big company na, stock namin ito, ay mataas ang kuha namin ito, hindi namin ito ibababa. Kasi may panahon pong bumababa ang fuel, kahit po sila may stock na mataas ang kumuha, binababa din po nila. Kaya yan po ang dahilan. Kaya kahit sila may stock na ng milyon-milyon bariles o milyon-milyong litro na ng langis, hindi po nila pwedeng sabihin na stock namin ito, hindi mo namin tataas. Yan po ang nangyayari sa ating ekonomiya patin sa fuel. Ngayon, kaya tayo nahirapan sa fuel. Pangalawa, ang Pilipinas ay nakabase rin sa mga kaalyadong bansa. Halimbawa po ang Russia. Ang Russia nagkaroon ng meron silang economic embargo ang US. Ngayon, bawal silang makipag-trade sa mga kaalyado ng Amerika. Kaya kung inyo po matatandaan, mga kababayan ko, nung nakaraang mga buwan, linggo, may nahuling mga seaman, kapitan ng barko ng mga Pilipino na nag-smuggling galing Russia. Kasi ang fuel dyan ay napakamura. Dumarating dyan dito sa atin, siyempre mahal na, gawa lang sa dami namang dinadaan ng lugar kung paano ano. Pero isa lang po ang solusyon dito, siguro, ano higit akong solusyon para ito'y mawala ang krisis, tumigil ang gira. Ay paano titigil ang gira? Manalangin po tayo sa Diyos. Ano yan po ang pinakasolusyon natin, nahipuin sila ng Diyos para maging ang kanilang puso, matigil ang krisis. Kasi pag hindi po nangyari yan, tuloy-tuloy yan. Yan po. Pangalawa, bukod dyan sa sa problema na yan na ang tao hindi man sumusunod. Pangalawa, ang atin na sa gobyerno. Kasi ang nasa gobyerno natin ay karamihan sa kanila, ay alam no, nangyayari sa atin sa gobyerno. Kung malinis ang gobyerno natin, palagay ko hindi natin masyadong damdamin ang krisis na nangyayari sa atin. Ano? At alam po naman nyo ang nangyayari sa ating mga sa pamahalaan. Kaya ito po ang nagiging salin ng ating kahirapan. Pero mga kababayan ko, bilang tagahatid ng langis o fuel dito sa ating lalawigan, ginagawa po namin ang lahat para tayo magkaroon ng supply. Huwag po kayo magpanik. Huwag po kayo magpanik dahil may supply po tayo at talagang tumaas lang, pero patuloy po naman ang supply na dumarating. At ginagawa po namin ng paraan para ma-sustain ang pangailangan ng ating lalawigan. At sana nananawagan din ako dyan sa mga kasama ko na may gasolina dito sa ating lalawigan na tayo po ay maging matatag at patuloy nating suportahan ating lalawigan. Dahil pag kita nawala dito, masisira ang ekonomiya natin pag tayo hindi sumuporta sa pamahalaan hanggang sa mga pamahalaang munisipalidad hanggang sa pamahalaang panlalawigan. Magtulong-tulong po tayo.